Good morning po mga kababayan. Nais kong i-share sa inyo yung pangalawa, ang patutuo na tungkol sa karanasan ko sa buhay nang magkasala ako sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmumura sa kanyang banal na pangalan. Hindi po inayaan ng Panginoon na ganun-ganun na lang. Pinatunayan ito ng Panginoong Hesus. Siya po ay nagpakita sa aking pangitain sa panaginip na ito pong si Winnie, anak ni Tay Andoy. Iyon ang kanyang ginamit sa aking pangitain sa panaginip. Ako po ay ubod ng sakit, karamdaman sa pamagitan ng hika, na sa pangitain ko sa panaginip, ako po ay walang sakit, walang karamdaman. Nang sabihin ni Winnie John, si Kristo nakadipa sa langit, ako po ay tumakbo ng palabas ng bahay upang tingnan ang kanyang sinabi. Pagdating po sa labas ng bahay, ako'y tumingala. Nakita ko si Hesus Kristo nakadipa nga. At pagkatapos, habang siya nakadipa, kumikidlat pababa, napakalakas ng kidlat. Nakita ko sa kaliwa kanan ng kilikili ng Panginoong Hesus may putol na ulo, duguan po ito, tumutulo ang dugo. Ngunit gumagalaw ang kanilang mata at pareha sila buhay. So, di maano po mga minamahal, mga kababayan, ay na ibaayaong pangitain ko sa panaginip. Ako po ay nakasakay na sa bus, kasama ko ang kapatid kong si Doming. Di maano po, dahil sa tagal ng takbo ng sasakyan, ako po ay nainip. Sumilip po ako ng labas ng sasakyan, nakita ko ang mga building ng bahay, napakataas po. Lampas po ng bus sa mga building ng bahay, ito po ay tumigil. Sa pagtigil po niya, may kubo roon, may lalaki na nandun sa labas. Bumaba po ako ng bus at tinanong ko ang lalaki. Sabi ko sa lalaki, nasaan po iyaong manggamot? Sumagot ang lalaki, umalis po siya. Hintayin mo na lang sa kanyang pagbabalik. So, nagising po ako mga minamahal, mga kababayan. Pagkagising ko po, ako po'y napaiyak, napaluha, nagsisi. Sabi ko, Panginoong Hesus, nagpakita ka po sa aking panaginip dahil sa aking ginawa sa iyo. Ako po, kung ako po ay yung mapapatawad, ako po'y maglilingkod sa iyo. Yun po, mga minamahal, mga kababayan ko, yan ang pangako ko sa kanya. Nung taong 2000 po, mga minamahal, napunta po ako sa Lakaw, Lumban, Laguna. Natagpuan ko po yaong mga gamot noong taon 2003 sa Barangay Wawa, Lumban, Laguna. So, pagdating ko po roon ng umaga, sabi ko, tao po, sumagot ang lalaki na manggagamot. Ano po iyon? Ano po bang mapaglingkod ko sa iyo? Sabi ko, magpapagamot po. Sabi niya, bakit? Anong sakit mo? Sabi ko, hika po. Halika nga dito, tingnan ko ang iyong palad. Nung makita po ito niya, mga minamahal, mga kababayan ko, ay kanyang sinabi, hawak ito ng anak ng tao. Yang totoo po, ang Panginoong Diyos na nagkatawang tao, sabi nga sa Pilipos, bagamat siya Diyos, hindi nagpinilit manatiling kapantay ng Diyos, bako sinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin, ipinanganak ni Maria bilang tao. So, sabi po sa dito po sa Lucas, nung matagpuan ko yaong manggagamot, ang sabi sa Lucas chapter 5 verse 31, verse 32, sumagot si Jesus, hindi nangangailangan ng mga gamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. So, yun nga po mga minamahal, ang pagkaano doon. Nung magsimula ng gamutan, mga alas 8, sinabi nung pinapasok nung
manggamot ang espiritu sa kasama niyang lalaki. Kung anong espiritu ang nagpaparuso sa isang tao, sabi niya sa bintana, pasok ka din eh. O bakit ikaw ang papasok? Yung isang tinatawag ko. Ano, nakapasok na ba? Sabi nung lalaki nakaupo, oo, nakapasok na. Tinanong ito ng manggamot, ano bang ginawa mo sa kanya? Sabi, nagkasala siya sa akin. Anong kasalanan ng ginawa niya sa iyo? Hindi akong yung tanungin, siya ang yung tanungin. Nang tanungin ako ng mga gamot, hindi po ako mga minamahal, mga kababayan ko, hindi ako nakasagot. Sabi nung espiritu, napakatagal naman eh, napapagod na ako, sige alis na ako. Sabi nung manggagamot, teka muna po, mamaya ka nang umalis, may gusto ako malaman. Nagsalita uli ang espiritu nandun sa lalaki. Nakikita niya ako sa panaginip. O, nakikita mo pala siya sa panaginip. Totoo ba siya nakikita mo sa panaginip? Sabi ko, opo, nakikita ko po siya. Mga minamahal, mga kababayan ko. Sabi, ano ba? Ibig ko lang siya magbalik sa akin, sabi nung espiritu. O, ibig ka palang magbalik sa kanya. Ano, babalik ka ba sa kanya? Sabi ko naman po, opo, babalik na po ako sa kanya. Ano, pinatawad mo na ba? Pinatawad mo na ba siya? Oo, pinatawad ko na siya. Anong nilagay mo sa kanya? 3 karayom. So, bumunot naman ang lalaki ng 3 beses. At tinanong ako ng mga gamot, ano, nandyan, wala na ba ang sakit mo dyan? Sabi ko, nandito pa po. Kung nandun pa daw ang sakit niya, hindi mo pa naman inaalis. Sumagot uli ang espiritu, nandun sa lalaki, ibig ko lang siya magbalik sa akin. So, sinabi ng mga gamot, ibig ka lang magbalik sa kanya, yun ang ano niya, magbabalik ka sa kanya. Sabi ko, opo, babalik na po ako sa kanya. Nung pumunta naman po ako sa simbang katoliko doon sa Lumban, Laguna po, mga minamahal, nung taong 2003, ay di po ako tinanggap ng pari, hindi daw doon pwede. Pero po yung Biblia na hiningi ko sa kanila ay galing po sa kanila, mga minamahal. So, ang panagingitain ko sa Biblia po, tungkol sa nung natutulog kami roon sa Kiitoy, nagkaroon po ako doon ng panaginip nung 2000, ano ba yun? 2002. Nagkaroon po ako ng panaginip na tungkol sa libro ng Diyos. Habang sa panaginip ko po, nandoon yung mga tatay ko, nanay ko, na tutulog. So, nakita ko ang libro ng Diyos sa labas ng bintana. So, yun po, mga minamahal. Nung bumangon ako upang kunin ko, kaliwa lang kamay yung inabot ko, biglang nawala po, mga minamahal. Yung libro, sabi ko, hindi pa ibig ng Diyos na ibigay sa akin. So, kaya dahil doon po, mga minamahal, nanghingi ako sa pari ng Biblia, so binigyan naman ako nila, pero hindi po ako nila tinanggap na mag-aral ang salita ng Diyos doon. Kaya po nagpunta ko sa simbahan ng Light of the World Christian sa Barangay Wawa, ay sa Barangay Concepcion, hindi Barangay Concepcion, Barangay Bagong Silang, Lumban, Laguna. So tinanggap po ako ng pastor doon. So gayon po, napagsaliksik ko sa banal na kasulatan na nagpumarito ang Panginoong Hesus upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Katulad ko, makasalanan. So, pagkatawag niya sa akin po, mga minamahal, hindi po basta-basta. Yung pagkatawag niya sa akin upang ang kasalanan ko na pinatawad ng Panginoon ay ipahayag sa buong Pilipinas, sa buong bansa. So, ipakita pag-ibig ng Panginoong Sus na ginawa niya. Kaya po, ang anumang kasalanan, anumang sakit, karamdaman na dumapo sa inyo, lumapit lang po kayo sa Panginoong Sus. Hindi po kayo niya bibiguin. Sabi niya, lumapit tayo lahat na nabibigatan, napapagal, lubha sa Kanya. So, tinatawag po kayo, mga minamahal. Pero, ang lahat ng tinatawag ng Panginoon, lumalapit sa Panginoon, nagpapasakop sa Panginoon, ito po yung tatanggapin niyo. So, kanyang mga hinirang na tinawag niya, katulad ko. So, kasi nasa amin ibinigay ng Panginoon ng kanyang banal na salita dito sa mundo, kanyang iniwan. So, ito po ang magbibigay sa inyo ng kagalingan. Siya po ang tunay na doktor, manggagamot. Siya po ang lumikha ng mga manggagamot, doktor, anuman. Siya po ang lumikha. Subalit kung hindi po kayo napagaling doon, mayroon po isang bagay na ang Panginoong Hesus lamang magpapagaling sa inyo. Sabi sa banal na kasulatan, kung palayain kayo ng anak, tunay nga kayong malaya. So, hawak po kayo ng Panginoon Hesus. Ito lang po ang hinahanap niya, magpasakop kayo sa Kanya, at patuloy na mag-aral ng Kanyang salita. Sabi ng Panginoon,
pag-aralan natin ang kanyang salita. So, kapag tinanggap niyo ang Panginoon, tatanggapin din niyo ang kanyang hinirang. Na ito po ang magtuturo sa inyo ng salita ng Diyos ang magpapagaling po. Katulad ko nga po, nagkaroon ng kalayaan sa buhay dahil sa kanya. Nagkaroon na po akong ginhawa, yung pangitain ko po tungkol sa pag-aasawa, nagkaroon na po ng anak, nagkaroon na po. So, ngayon na po ay ito na lang po ang pinagsisimulan kong makapaglingkod sa kanya. So, nandito lang po ang aking bahay sa Block 32 Lots 9, Kinibilid, Muraro, Ginubatan, Albay. So, hanggang dito na lang po, mga minamahal, mga kababayan ko. Amen.